Matthew chapter 6. Teaching tungkol sa pagtulong sa nangangailangan. Verse 1. Siguraduhin niyong hindi pakitang tao lang ang paggawa niyo ng mga religious activities sa mga public places. Kung ganyan ang gagawin niyo, wala kayong makukuhang reward galing sa inyong Ama sa langit. Verse 2. So, pag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipagsigawan pa tulad ng mga ginagawa ng mga pakitang tao sa mga sinagog at mga kalsada. Ginagawa nila yon para purihin sila ng mga tao. Tandaan nyo, natanggap na nila ang reward nila. Verse 3. Pero, pag nagbibigay ka ng limos, gawin mo yon sa paraang di nalalaman kahit ng best friend mo. Verse 4. Gawin mo yun nang ikaw lang ang nakakaalam at ang Ama mo na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo in secret ang magre-reward sa iyo. Teaching tungkol sa prayer. Verse 5. Pag nag-pray kayo, huwag niyong gayahin ang mga mapagkunwari. Mahilig silang mag-pray nang nakatayo sa mga sinagog at sa mga kanto para makita ng mga tao. Tandaan nyo, tinanggap na nila ang reward nila. Verse 6. Pero, pag magpipray ka, pumasok ka sa kwarto mo at isara mo ang pinto. Saka ka mag-pray sa iyong Ama na hindi nakikita. Ang Ama na nakakakita ng ginagawa mo in secret ang siyang magre-reward sa iyo. Verse 7. Sa pagpipray nyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita na wala namang kwenta, gaya ng mga ginagawa ng mga Gentiles. Akala nila, makikinig ang Diyos dahil sa haba ng prayers nila. Verse 8. Huwag niyo silang gagayahin. Alam na ng inyong Ama ang mga kailangan niyo bago pa kayo humingi sa Kanya. Verse 9. Ganito kayo dapat mag-pray. Ama namin sa langit, sambahin ang pangalan mo. Verse 10, dumating sana ang kaharian mo. Masunod sana ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Verse 11, bigyan mo po kami ng pagkain sa araw-araw. Verse 12, patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Verse 13, at huwag mong hayaang matukso kami, pero iligtas mo kami sa masama. Dahil sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, at papuri magpakailanman. Amen. Verse 14. Dahil kung pinapatawad nyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Verse 15. Pero kung di nyo pinapatawad ang iba, di rin papatawarin ng inyong Ama ang mga kasalanan nyo. Teaching tungkol sa fasting. Verse 16. Kapag nagfa-fasting kayo, huwag kayong nagmumukhang malungkot gaya ng mga pakitang tao. Hindi sila nag-aayos ng itsura para makita ng mga tao na nagfa-fasting sila. Tandaan nyo, tinanggap na nila ang reward nila. Verse 17. Instead, pag nagfa-fasting ka, ayusin mo ang buhok mo at maghilamos ka. Verse 18. Para di mapansin ng mga tao na nagfa-fasting ka. Ang Ama mo lang na hindi nakikita ang makakaalam nun. Siya na nakakakita ng ginagawa mo in secret ang magre-reward sa iyo. Ang kayamanan sa langit. Verse 19. Huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan dito sa lupa. Kayang sirain niya ng insekto at kalawang, at pwede ring manakaw. Verse 20. Instead, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Walang naninirang insekto at kalawang doon, at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21. Dahil kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo.
ang ilaw ng katawan. Verse 22. Ang mata ang ilaw ng katawan. Pag malinaw ang paningin mo, mapupuno ng liwanag ang buong katawan mo. Verse 23. Pero pag malabo ang paningin mo, mapupuno ng kadiliman ang buong katawan mo. So, kung ang ilaw mo ay madilim, talagang nasa kadiliman ka nga. Diyos o kayamanan. Verse 24. Hindi ka pwedeng mag-serve sa dalawang amo. Either mahal mo yung isa at ayaw mo yung pangalawa, o magiging loyal ka sa isa at i-reject mo ang pangalawa. Di ka pwedeng mag-serve sa Diyos at sa pera. Verse 25. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-worry kung ano ang kakainin at iinumin nyo para mabuhay kayo, o kaya kung ano ang susuotin nyo. Di ba mas importante ang buhay kaysa pagkain? At di ba mas importante ang katawan kaysa sa damit? Verse 26. Tingnan nyo ang mga ibon. Di sila nagtatanim, nag-harvest o nag-iipon ng mga pagkain sa bodega. Pero, pinapakain sila ng inyong Ama sa langit. Di ba mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Verse 27. Sino sa inyo ang kayang magpahaba ng isa pang oras ang buhay niya pag nag-worry siya? Verse 28. Bakit nag-worry kayo kung anong susuotin nyo? Isipin nyo kung paano lumalago ang mga bulaklak sa field. Di sila nagtatrabaho o nagtatahi. Verse 29. Pero sinasabi ko sa inyo, kahit sa sobrang yaman ni Solomon, di siya nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na to. Verse 30. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damong ligaw na buhay ngayon, tapos susunugin lang bukas, kayo pa kaya? Ang liit naman ng faith nyo sa Kanya. Verse 31. So, huwag kayong mag-worry na baka kapusin kayo sa pagkain, inumin, o damit. Verse 32. Mga Gentiles ang nagwo-worry sa mga ganong bagay. Alam na ng inyong tatay na kailangan nyo ang lahat ng ito. Verse 33. Pero higit sa lahat, unahin nyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Verse 34. Kaya huwag kayong mag-worry kung anong mangyayari bukas. May sariling problema na ang bukas. Sapat na ang mga problema nyo sa bawat araw.